Kung gusto ng Los Angeles Lakers si Giannis Antetokounmpo, hindi ito simpleng trade o signing. Ito ay full roster reset. Dahil sa salary cap situation pa lang, hindi agad pasok ang numbers. May kailangang magbawas ng kontrata. Sa technicality, posibleng mawala sina Jared Vanderbilt at Dalton Knecht para lang magbukas ng space. Mga players na may value sa rotation pero kailangan isacrifice kung superstar level ang target. At pwede ring isama si DeAndre Ayton. Depende sa magiging desisyon niya sa player option niya. Kapag nag-opt-in siya, isa siya sa unang gagalaw sa trade market. Kapag nag-opt-out, mas lalong magiging flexible ang Lakers. Pero kahit maayos mo pa ang roster movement, may isang mas mabigat na problema. Imposibleng maging simpleng sagot ang pangalan ni LeBron James sa setup na ito. Dahil para lang magkasya si Giannis sa salary structure, kailangan ni LeBron mag-massive pay cut. Hindi small adjustment, massive sacrifice. Mas mababang sahod para lang mabuo ang roster flexibility ng Lakers. At dito nagiging mabigat ang usapan. Dahil ang tanong hindi lang kung kaya ng Lakers. Ang tanong, handa ba si LeBron? Handa ba siyang bawasan ang kita niya para sa chance na mag-form ng bagong super team sa Los Angeles? Kasi kung hindi siya papayag, hindi gagalaw ang buong plano. Hindi magkakasya si Giannis. Hindi mabubuo ang roster at mananatiling idea lang ang lahat. Pero kung titingnan mo ang dahilan kung bakit gusto ito ng Lakers, hindi ito dahil sa pangalan lang. May mas malalim na issue. Sa Western Conference ngayon, lumalaki ang importance ng size at physical dominance. Hindi na sapat ang perimeter offense lang. Hindi na sapat ang shot creation lang. Kailangan ng team na kayang kontrolin ang loob ng court. At si Giannis, isa sa iilang player sa NBA na kayang gawin iyon sa bawat possession. Kaya siya ang target. Pero balik tayo sa reality. Kapag ginawa ng Lakers ang ganitong move, hindi lang stars ang mawawala sa rotation. Pati depth, pati spacing, pati defensive consistency, lahat magiging question mark. At ang big picture dito, all-in move ito. Walang safety net, walang backup plan. Either mag-click o mag-collapse ang buong structure. Kaya ngayong usapan hindi lang tungkol sa Lakers, hindi lang tungkol kay Giannis, at hindi lang tungkol kay LeBron. Ang tunay na tanong ngayon, kayo, anong masasabi nyo dito? Worth it ba isugal ng Lakers ang lahat para kay Giannis? O masyado na itong malaking risk para sa isang team na naghahabol pa rin ng stability? Maraming salamat mga kausapang Lakers. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para updated kayo sa lahat ng Lakers news at analysis natin.